the God we serve. Ayan. Sino nga ba yung Diyos na ating pinaglilingkuran? So actually, kung yan ay iisa-isahin nating lahat, ay kulang, no? Kulang ang isang taon. So, pero ngayon pag-uusapan natin yung ilan na mahahalagang bagay na dapat nating maunawaan tungkol sa Panginoon. So, the very reason kung bakit tayo nilikha ng Diyos ay para sambahin siya, no? So, we encourage everyone na mag-join dun sa purpose-driven life. Para pag tinanong kayo, ano bang purpose mo sa mundong ito? 'Di ba? You can answer head held high. Kung ano yung purpose mo, bakit ka nandito? Okay? So if you have your Bibles with you, please open with me in the book of Psalms. And we're going to read from chapter 113 verse 3. Sabi diyan, from the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Sabi, mula sa pagsikat, di ba may kanta yan? Mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw. Hindi nyo alam yan? Kakalungkot naman kayo? Hindi. Panahon yun ni Kuya Erwin eh. Hindi ko na nga din alam yung katugtong. Narinig ko lang yon. So sabi, mula daw sa pagsikat at hanggang paglubog ng araw, ang pangalan ng Panginoon ay karapat-dapat na purihin. No? Kung atin yan bibigyan na medyo mas malalim na nakahulugan, sabi, hanggat tayo ay may lakas, hanggat tayo ay bata, hanggang sa ating huling hininga. Kasi di ba sa Bible, pag sinabi na paglubog ng araw, ibig sabihin, yun na yung last moment of your life. Di ba? Hanggang sa huling bahagi ng buhay mo, sabi, karapat-dapat ang Diyos na purihin. So una na dapat nating maunawaan sa Diyos na pinaglilingkuran natin is, sabi, He is always worthy of praise. Sabi ko nga kanina, we were created to worship God. Sabi sa Psalm 68, verses 3 to 4, but may the righteous be glad and rejoice before God. May they be happy and joyful. Sing to God, sing in praise of His name, extol His name who rides on the clouds, rejoice before Him, His name is the Lord. So sabi, lagi tayong maging magalak, di ba? Sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, maging ito man ay masaya or hindi masaya, di ba? If you are experiencing problems, struggles sa buhay mo, sabi, palagi kang magalak sa Panginoon. O again, may kanta ulit dyan. Sabihin nyo na naman, di nyo alam yung kanta. Di ba? Sabi, magalak tayong lagi sa Panginoon. Magalak tayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak tayong lagi. Bahala kayo. Alam ni Kuya Erwin yan, kasi alam ko ginawa nila yan ng album. Huy, hindi nyo ba alam yon? Yan ay, original composition ni Pastor Cecil Miranda. Ayan. Kung hindi nyo kilala yun, pastor yun sa Laurel. Kung hindi nyo kilala yun, wala kayong alam sa daigdig na aawa ko sa inyo. So, pero sabi ng salita ng Diyos, sabi, maging masaya tayo. Piliin natin na maging masaya. Di ba lagi sinasabi ng ating pastor, life is short. Maikli lang ang buhay natin. Kaya piliin natin maging masaya. Sabihin mo sa katabi mo, maging masaya ka. Di ba? Hindi natin alam kung kailan matatapos ang buhay natin dito. Kaya alam nyo ba, ayan, trivia tayo, na mas maraming muscles na iginagalaw ang ating muka kapag tayo ay malungkot. Alam nyo ba yon? Kaya yung mga taong malungkutin, madaling kumulubot ang muka. Tignan nyo yung katabi nyo.
Ayan. So, bakit? Kapag malungkutin kasi tayo, stress yung ating mga muscles, ang dami kasing gumagalaw. Unlike kung tayo nakangiti, di ba, nababanat yung ating mga muscles, yung ating skin, nare-regenerate, kaya yung edad natin hindi halata dun sa itsura ng muka. Okay? So, kaya ang paalaala sa atin ng Bible, palagi tayong maging magalak. So, anuman ang ating kondisyon sa buhay, anuman ang ating sitwasyon, magalak tayo at kasama ng pagiging magalak, sabi, purihin natin ang Panginoon. Okay? Sabi ng Isaiah chapter 44, verse 23 to 24, sing for joy, you heavens, for the Lord has done this. Shout aloud, you earth beneath. Burst into song, you mountains, you forests and all the trees, for the Lord has redeemed Jacob. He displays his glory in Israel. 24, this is what the Lord says. Your Redeemer who formed you in the womb, I am the Lord, the maker of all things, who stretches out the heavens, who spread out the earth by himself. Kita nyo, hindi lang tayo, maging ang lahat ng nilalang ng Panginoon, umaawit, nagpupuri sa Diyos. Di ba? Kung tayo ay hindi nagagalak na purihin ang Panginoon, sabi, mas malala pa tayo sa bato. Kasi kapag tumigil tayo ng pagpupuri, sabi, ang mga bato magpupuri pa rin sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, bato ka ba? Eh, kahit nga bato di ba? Magpupuri sa Diyos So tayo, hindi tayo bato. Tayo ay nilikha ng Panginoon. And worshiping God should always be a part of our life. Kaya alam nyo, dapat pag praise and worship, tayo ang unang masaya. No? Hindi yung joyful na, parang solemn ka pa rin. Diba? Naisip nyo ba yung sarili nyo, paano ba ako umawit ng joyful? May pagkakaiba ba sa solemn? Di ba pag umawit ka ng solemn, ano yung kinanta nyo solemn kanina? Hindi ko yun alam Kasi ano yung bago na Okay. So, halimbawa, ang kanta mo ay mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lilim. Siyempre, no, iba yung pagkanta nun, dapat feel na feel mo. Di ba? Pero pag joyful na yung kanta, di ba? Kung ang kanta mo ay, Lord, you are good and your mercy endureth. Hindi pwede na yung itsura mo pag solemn, ganun din yung sa joyful mo. Diba? Lord, you are good and your mercy endureth forever. Wala na bago. Diba? So, there should be something na makita sa atin na tayo ay masaya, di ba? Na tayo ay nagagalak, na sambahin ang Panginoon kasi sabi diyan, ang Diyos ang ating tagapagligtas. Di ba? Ang mga puno nagpupuri sa Diyos, ang bato magpupuri sa Diyos, samantalang tayo mga special na nilalang ng Panginoon, ang lulungkot natin. Di ba? Yung iba nagtatalunan na, nagsasayawan na sa pagpupuri sa Panginoon, ikaw, we worship you. Nakaapat na palakpak na sila, nakakaisa ka pa lang. Di ba? So sabi diyan, magalak. Paano ba pag sinasabi magalak? Paano pag magalak? Ang saya-saya ko talaga. Di ba? Hindi ganun. Kailangan nakangiti ka. And sabi, kapag ang puso mo ay masaya, ito ay nagre-reflect sa buong pagkatao mo. Diba? Yung iba nga, pag umaawit, naghe-headbang pa Samantalang tayo, nakaapat na palakpak na nga yung iba, nakakaisa ka pa lang. Joyful yun, So, meron dapat maiba. No? Dapat maiba yung ating attitude outwardly. Yung ating attitude outward, ito mga to. Piyesta ng Malaban, no? Di ba sa uno pa yon?
kayo maingay. Diyan, nasawayin mo yan. Kay ninyo siguro yan. Huy, ito'y simbahan, mga mama. Ayan. Ayun, nagalit si Janabeth. Panoodin niyo nga paano magalit si Jana. Okay. So sabi, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, dapat maging magalak tayo. Choose to be happy. Yung kagalakan, hindi yan bagay na mabibili mo kung saan. Di ba? Hindi, pwede ba pumunta ka kay Ate Benny? Sabi mo, pwede pong bumili ng tawa. Di ba? Hindi. Hindi ka, walang maibibigay. Kahit saan ka maghanap, kahit sa mga specialized store. Diba? Pwede pong bumili ng happiness. Walang ganon. Diba? Walang magbebenta sa'yo niyan. Pero sabi, pwede ka maging masaya ng maikling panahon. Diba? But, kung gusto mong maranasan yung tunay na kagalakan, sabi, purihin mo ang Panginoon. Diba? Bakit? Sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat na purihin. Ano man ang sitwasyon, kahit punong-puno ka ng problema. Diba? Sila Apostol Pablo nga, nasa kulungan eh. Pero anong ginawa nila? Nagpuri sila sa Panginoon. At ano nangyari? Sabi, when we praise, miracle happen. Bakit? When we praise, we release the power of God. Kaya alam nyo, dapat sa atin, no, maging bahagi ng buhay natin yung pananalangin. At pag kayo ay agree sa sinasabi ko, lakasan niyo yung amen. Kasi pag hindi niyo nila kasama, tutulog kayo. Sabi na iba, amen. Okay. So sabi sa Job, no, chapter 1 verse 21, sabi, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Alam nyo ba, itong verse na ito ay sinabi ni Job nung panahon na nawala na sa kanya lahat. No? Siguro kung sa atin nangyari yon, na nawala na sa atin lahat, baka magalit na tayo sa Lord. Lord, napaka-unfair mo. Di ba? Kasi nawala sa kanya yung pamilya niya, yung asawa niya, nawala sa kanya yung kayamanan niya, nawala sa kanya yung kanyang mga servants, tapos nawala sa kanya yung good health, nawala na yung kagwapuhan niya, nawala na sa kanya lahat yun. Pero sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, kaya siya rin na may karapatang kumuha. Tapos sa bandang dulo, anong sabi niya? Blessed be the name of the Lord. Meron pa rin pagpupuri. Kaya tayo, kahit na may pinagdadaanan tayo sa buhay, di ba? Dapat purihin pa rin natin ang Panginoon. Why? Merong dahilan ang Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay sa atin. Minsan pinararanas niya tayo ng mahirap. Ang isipin natin, blessing yun para sa atin. Bakit? Mas nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Mas doon natin nakikita na hindi bumibitaw ang Panginoon sa atin. Tayo lang ang bumibitaw. So hindi mahalaga kung ano yung kalalagayan natin. Sabi, ang Panginoon ay palagi karapat-dapat na bigyan ng papuri. Purihin ang Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? So sa susunod, pag kumanta tayo ng joyful, medyo dagdagan nyo naman yung palakpak nyo, ha? Tapos sa susunod, medyo dagdagan nyo naman yung indak. Okay? So, sabi, it reflects what's in your heart. Di ba? Paano kayo pag kinikilig? Pag nakita niyo yung crush niya, di ba tuwan-tuwa yung puso niyo? Paano pag kinikilig? Sabihin, hindi po ako kinikilig sa crush, pag naihi lang ako kinikilig. Paano kaya pag kinikilig yung crush? Si Arnie, pag yan ay kinikilig, namimilipit, parang bulate. Di ba? So, dapat masigit sa Lord. Dapat mas in love tayo sa Panginoon.
Nagre-reflect dapat yan dun sa outward natin, sa kilos natin, that we are really excited to worship God. Okay, pangalawa, He protects those that are His own. Sabi, ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, pinag-iingatan niya yung kanyang mga pag-aari, yung kanyang mga anak. So God's protection ay palaging kasama natin. Saan man tayo pumunta. Sabihin, kahit sa CR, ate. Sabi nga saan man kahit nasaan tayo, ang pag-iingat ng Lord ay palagi nating kasama. Sabi sa Psalm 62, verses 1 to 3, truly my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. Truly He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. How long will you assault me? Would all of you throw me down? This leaning wall, this tottering fence. Okay? So Deuteronomy 32:10. In a desert land, He found him in a barren and howling waste. He shielded him and cared for him. He guarded him as the apple of His eye. So sabi, ang Panginoon ang ating kaligtasan. Sa panahon na nangangailangan ka, di ba, nangakanlungan. Ibig sabihin, yung mapupuntahan mo na mapayapa, na safe. Kung ikaw ay nawawalan ng kapayapaan, the safest place, the most peaceful place that you could ever be is in the presence of God. Lalo na kung may mga taong nananakit sa'yo. Di ba? Lagi mong tandaan na ang Diyos ang iyong tanggulan. Ang Panginoon ang magpoprotekta sa iyo. And dun sa bandang huli nitong Deuteronomy, sabi, binabantayan ka niya na katulad ng, sabi, you are the apple of His eyes. Ano ibig sabihin nito pag sinabing, you are the apple of my eyes? Yung mga nag-aaral sa school, pag sinabing apple of the eye, ano ibig sabihin yan? Favorite. Hindi iniaalis ng Diyos yung mata niya sa'yo. Palagi siya nakabantay. Sabihin mo sa katabi mo, favorite ka ni Lord. Di ba? Kaya sabi natin, saan man tayo naroon, anuman ang ginagawa natin, nakikita man niya ng iba o hindi, alam ng Lord yan. Kasi binabantayan tayo ng Panginoon. Kung tayo ay lumalayo sa Diyos, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Di ba, alam naman natin na tayo ay hindi perpekto. Kami, bilang pastor, hindi kami perpekto, nakakagawa din kami ng mali. Kaya nandyan ang Panginoon na lagi nagpapaalala sa atin pag tayo nakakagawa ng mali. Di ba, ano sabi? Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nangabibigat ang lubha. At kayo ay aking pagpapahingahin. At kung tayo nakagawa ng kasalanan, sabi ng Panginoon, ihingi natin ng tawad yung ating mga kasalanan at tapat at banal siya na tayo ipatatawarin. Why? Because alam ng Diyos na kahit na tayo ay nakakaalam ng salita ng Panginoon, na kahit na tayo ay pumupunta sa church lagi, every Sunday, tayo nagpe-pray, nagbabasa tayo ng Bible, talagang dumadaan sa time na tayo ay nagkakamali. No? Pero, ang proteksyon ng Diyos ay laging nasa atin. Ang pabor ng Panginoon ay laging nasa atin. Alam nyo ba, minsan kahit nagkakamali na tayo, nagkakaroon pa rin ng mga magagandang opportunity sa buhay natin. Alam nyo kung bakit? Dahil ang pabor ng Diyos nasa atin. Minsan, we go out of God's will, pero nakakaranas pa rin tayo ng kabutihan ng Diyos. Kasi, ang pabor ng Diyos ay nasa atin pa rin. Ang pag-iingat ng Panginoon ay nasa atin. Gusto pa rin ng Diyos na bumalik tayo. Pero lagi nating tandaan, may hangganan yun. Di ba? Kung ayaw mo sa Lord, hindi naman niya ipipilit yung sarili niya sa'yo. Pero palagi siya nag-iintay.
sa iyong pagbabalik. Diba? Sabi nung kanta, kay tagal mo mang nawala, babalik ka rin. Huwag niyo sabihin hindi niyo alam yan. Diba? So, lagi naghihintay ang Panginoon sa ating pagbalik. Sabi sa Psalms 121, verses 1 to 8, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Alam niyo, dapat ito laging dinideclare natin sa buhay natin. Na ang Diyos, 24/7 niya tayong binabantayan. 24/7 tayong pinag-iingatan ng Panginoon. Kaya hindi tayo dapat matakot. Palagi magtiwala tayo sa Panginoon. Sabi, pinag-iingatan ng Diyos yung mga nagtitiwala sa Kanya. Number 3, His grace is still the most incredible deal ever offered. Alam nyo ba, na wala ng grabe na bagay tayong tinanggap sa buhay natin, kundi yung biyaya ng Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat, ibinigay yan ng Diyos sa atin. It's because of grace, kung bakit ang bawat isa sa atin, kahit tayo ay punong-puno ng kasalanan, kahit hindi tayo karapat-dapat, ibinigay ang Panginoong Jesus para ihandog niya ang kanyang buhay para sa ating ikaliligtas. Ganun kapalad yung bawat isa sa atin. Kaya alam nyo, dapat maisip nyo, salat man kayo sa maraming bagay, pero napakapalad nyo napakapalad natin dahil meron tayo ng biyaya ng Diyos. Hindi man ganun kaunlad ang buhay nyo, di ba? Hindi man ganun kaalwan. Pero just thinking na meron ka ng biyaya ng Diyos, yun yung pinaka matinding bagay na dapat mong ipagpasalamat at ipagmalaki sa buhay mo. Kasi hindi mo yan makukuha kahit saan. You don't have to beg for God's grace. It is freely given. Diba? Hindi mo kailangan hanapin. Kasi tayo bilang mga anak ng Diyos, we are entitled to that grace. Okay? So sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 11, or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. So ano man ang kasalanan natin na ginawa or ginagawa, sabi, kayang-kaya tayong linisin, kayang-kaya tayong patawarin ng Panginoon. That is because of His grace. Pero, syempre, ang forgiveness, tinatanggap lang yan ng mga humihingi. Diba? Paano kung yung kasalanan mo, hindi mo naman pinapatawad, hinihingi ng tawad? Paano ka patatawarin? Diba? Sabi ng Bible, seek and you will find. Knock and it will be open.
So, if you are doing sin in life, you ask for God's forgiveness and you will be forgiven. That is because of grace. Dahil sa biyaya ng Diyos, kahit hindi tayo karapat-dapat, tinanggap tayo ng Panginoon na maging bahagi ng kanyang pamilya. So we should feel so privileged. Lord, kahit ganito lang ako, kahit ang tigas-tigas ng ulo ko, di ba? Minahal mo pa rin po ako. Hinango mo po ako dun sa buhay na mapapahamak ako. So we should always be thankful because of that grace. Sabi sa Psalms 145 verses 8 to 9, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Ang Diyos ay mabuti sa lahat. Alam niyo bakit tayo nagkakaiba-iba ng kalagayan sa buhay? Nasa sa atin din yun. Sabi na, bakit daw yung mayaman, lalong yumayaman? Tapos yung mahirap, lalong humihirap. Maraming, pag inanalyze niya, maraming pagkakaiba. Yung mayaman, maaga gumising. Kaya alam nyo, isang tanda na kayo ay yayaman, maaga kayong gumising. Siyempre, exemption doon, yung mga panggabi trabaho. Alam naman panggabi trabaho nyo, wala na kayong tulog kasi kailangan gising ng maaga, sabi ni Ate Yang. Di ba? Pero, kailangan maaga gumising. Yun yung isang pagkakaiba. Kasi, sabi nung lola ko, kapag daw ikaw ay inabot ng sikat ng araw sa higaan, malamang sa alamang, hindi ka magiging productive sa buong araw. Kasi mabigat na yung katawan mo. Okay? So kung gusto nyo mabilis ang kilos, sabi, maaga, gumising. Sabihin mo sa katabi mo, gumising ka ng maaga. Diba? Okay lang naman kung talagang napupuyat kayo sa trabaho. Kaya lang, baka napupuyat kayo sa paglalaro. Diba? Tapos hirap na hirap kayong gumising sa kinabukasan. Pag ginising kayo, nagagalit pa kayo sa nanay nyo. Pag pinagsabihan kayo, galit pa kayo. Kasi gabi na ako natulog. Parang kasalanan pa ng nanay nyo na nag-ML kayo hanggang 2:00 na madaling araw. Diba? Alam nyo, okay lang yan mag-ML kung kikita kayo ng pera. Pero kung hindi kayo kumikita ng pera, itigil nyo na yan. Walang magandang maidudulot sa inyo maliban sa lalagyan ng malaking eyebag sa mata nyo. Lalagyan ng malaking eyebag sa mata nyo, tapos papalabuin yung mata nyo. Mag-invest kayo doon sa mga bagay na mayroong pakinabang. Basta sabihin naman ng iba, si Ate Yam, ang boring-boring. Diba? May mga games naman na makakatulong sa inyo. Wag lang puro ML. Tsaka, ano yung isa? COD. Ano ba yung may chicken dinner? Parang COD din yon. Chicken dinner, wala naman dinner. Parang sila, sila Jonard, naglalaro sa amin. Sabi, oy, chicken dinner. Tapos wala naman kaming kakainin. Diba? So, okay lang naman yan na maglaro kayo, pero wag niyong ubusin lahat ng panahon niyo dyan. Lagyan niyo ng limit. Lagyan niyo ng oras yung paglalaro. Diba? Hindi ka na mautusan ng nanay mo kasi mamamatay ka pag yung tinigilan mo. Pag namatay ka, bababa yung rank mo. Kala mo naman pag bumaba yung rank mo, bababa din yung sweldo. Diba? Akala mo naman pag tumaas yung rank mo, tataas din yung sweldo mo. Nahingi pa nga kayo ng baon sa mga nanay nyo, tapos ayaw nyo sundin. Diba? Lagyan, maging disiplinado mga young people. Kasi, ang Diyos ay mahabagin sa atin, pinag-iingatan tayo, but we should do our part. Diba? Gusto mo maging malusog, matulog ka ng maaga para gigising ka ng maaga. So, sagana ang biyaya ng Diyos sa atin. But we should always do our part. Maging disiplinado tayo. Number 4,
He expects us to love one another. Tignan mo nga yung katabi mo. Kaya mo bang mahalin yan? Uy, sino nagsabi ng hindi? Di ba? Pero alam nyo, may mga tao talaga na mahirap mahalin. No, mahirap mahalin, mahirap pakisamahan. Pero kahit ganon, sabi ng Panginoon, magmahalan tayo sa isa't isa. Kasi tayo nga di ba? Hindi tayo karapat-dapat ang tigas-tigas ng ulo natin, pero minahal pa rin tayo ng Panginoon. So we ought to love one another. Alam niyo kung bakit? Bakit natin dapat pag-aralan na mahalin ang bawat isa? Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, yung katabi mo na ayaw mong mahalin, makakasama mo yan habang buhay. Imaginein mo kung ayaw mong mahalin yan, pagdating sa langit, ganun pa din. So malungkot yung buhay mo, kaya wala kang magagawa. Sabi mo sa katabi mo, wala kang magagawa, mahalin mo ako. Diba? So, the God we serve expect us to love one another. Diba? Kahit si Arnie, may tigas mukha niyan diba? Mahal naman ni Jonah si Arnie. Ha? Walang Diyos? Walang Diyos yun? Diba? Kailangan natin mahalin. Kasi walang magmamahalan kundi tayo-tayo din. Diba? We are not just friends, but we are family. We are family. O, diba? Alam niyo yun. Sabihin niyo naman, di niyo alam, niloloko niyo ako. 1 John 4:7 to 11. Sabi diyan, "Dear friends, let us love one another, for the love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His Son, His one and only Son, into the world that we might live through Him. This is love, not that we loved God, but He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another." Pwede ba natin basahin ng sabay-sabay itong verse 11? O, lahat titingin dito ha. Sabay-sabay, youth. Sabay-sabay, bibilang at the count of 3. 1, 2, 3. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Sabihin mo sa katabi mo, I love you. Ha? Pwede sa likod? Sige. Re-revise natin. Sa kanan muna. Sabihin mo sa kanan mo, I love you. Sabihin mo sa nasa kaliwa mo, I love you. Sabihin mo doon sa nasa likod mo, I love you. Sinabihan, nakatalikod. Okay, ito mga to, ang kukulit. So sabi sa John 13:35, "By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." Sabi, makikilala tayo bilang mga alagad ng Diyos kung tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Diba? Paano ka maghihikayat ng tao kung mismong tayong nandito sa loob ng church, tayo yung magkakagalit? So una, dapat mabuild ang pagmamahal dito sa loob ng church. We should care for one another. Take note, iba yung care na crush, ha? Ang sinasabi dito, we care as a family. No, iba yung kay Kuya PJ, wag nyo na isama. Kasi ano na yan nasa kalagitnaan na ng buhay niya, kailangan na niya talaga yung love na may crush. Yan, kayo yung iba, wag muna. No? Sa ano muna tayo, sa love for as a family. Okay?
So paalala sa bawat isa sa atin, sinasabi ng salita ng Diyos, na tayo ay makikilala bilang mga anak at alagad ng Panginoon kung tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Kung meron kayong kasama sa church na sa tingin nyo mahirap mahalin, alam nyo pinakamaganda nyong gawin? Huwag nyong imarites, ipanalangin natin. Diba? Huwag nyong i-Facebook, ipag-fasting nyo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong i-Facebook, ipag-fasting mo. Diba? That's the best thing that we can do. Minsan galit ka sa tao, ipopost mo sa Facebook, hindi naman nababasa ng tao kasi binlock ka. Ay sayang yung post, diba? Hindi naman mababago yung tao. So the best thing we could do is to pray for that person. Okay? Number 5. The God we serve gave us a responsibility to the lost. So hindi lang dapat tayo yung nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Hindi lang tayo yung nakaranas ng favor. Hindi lang tayo yung nakaranas ng kaligtasan. But, sabi, we have a responsibility na i-share yan dun sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon. So, hindi enough na kilala lang ng tao ang Diyos. A person should have a personal relationship. Kailangan niyang tanggapin ang Diyos sa kanyang buhay. Kailangan niyang isurrender yung buhay niya sa Panginoon. And that is the responsibility na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, responsibility ko yun. Ba't ayaw niyong sabihin? Sige, hawakan niyo yung puso niyo. Nasaan ang puso niyo? Wala kayong puso? Hawak lahat sa puso. Sabihin niyo, responsibility ko yun. So, responsibility natin na i-share yung Word of God sa marami. Ito ay responsibilidad na iniwan ng Panginoon sa atin. Siyempre, tayo bilang mga tapat na anak, di ba? Bilang mga anak na mapagmahal, sino dito yung nagmamahal sa Diyos? Yung hindi sumagot, sinong mahal nyo? Lagi nila si PJ yung inaal nyo. Lumabas na nga eh. Nasa na? Nag-CR, kinilig. Kinilig na eh. Talaga itong mga to. So, ito ay responsibility na ang Diyos ang nagbigay. Imagine, hindi tayo karapat-dapat, ibinigay ng Diyos yung buhay niya sa atin, and pinagkatiwalaan tayo ng responsibility para dun sa mga tao na mapapahamak. Diba? So this is a responsibility given to us. Kaya alam nyo, we should never stop praying for those people na gusto nating isama sa church. We start with our own family. Ipag-pray natin yung family natin na madala natin sa church. Ipag-pray natin na yung mga kaibigan natin, yung ating mga co-workers, yung mga classmates natin, madala natin sa church. Yung mga friends nyo na dati na isasama nyo sa church, ngayon wala na sila. Alam nyo, dapat ipag-pray nyo sila, tapos i-invite nyo sila ulit. It is the responsibility entrusted to us by God. Ang Diyos ang nagtiwala sa atin yung responsibilidad na yan. And we must be faithful in doing that responsibility. Sabi sa Matthew 5, verse 14 to 16, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house.
In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sabi, tayo ang ilaw ng mundong ito. May kanta ulit yan. Ano yung kanta niyan, Jude? We are the light of the world. We are a city on a hill. We are the light of the world. Let your light shine. Di ba? Wag tayo ang magpataya ng ilaw. But sabi, yung ilaw natin ay magsilbing liwanag para yung maraming tao maabot natin at madala natin sa Panginoon. Wag niyong hayaan na madimlan, na matakpan, di ba, ng kaabalahan, yung ating ilaw. Kundi panatilihin natin yan na nagliliwanag, sabi, para makita ng marami yung ating mabubuting gawa at anong mangyayari, luluwalhatiin nila ang ating Diyos na nasa langit. Okay? So sabi sa Romans chapter 1, verses 14 to 16, I am obliged both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew and then to the Gentile. Sabi dun sa dulo, hindi dapat natin ikahiya ang pag-share ng salita ng Diyos. Pwede bang basahin natin sabay-sabay yung verse 16? Ready na ba kayo? Ready na? At the count of 3, 1, 2, 3. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. Sabi ng iba, tayo hindi naman kami Jew. Di ba? Kasama tayo dun sa Gentiles. So sabi, hindi natin dapat ikahiya. Hindi tayo dapat matakot na ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. So this is a responsibility na ibinigay ng Diyos sa atin. So ito yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang gusto niya, siya ay lagi natin sambahin, purihin, anuman ang sitwasyon. Sabi, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang siyang nag-iingat sa atin, at ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay may masagana na biyaya. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay nais na tayo ay magmahalan sa isa't isa, at ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay binigyan tayo ng responsibility na hanapin yung mga tao na hindi pa tumatanggap sa Kanya. So, I hope na ang salita ng Diyos na narinig natin ay magkaroon ng malaking impact para magamit natin ito, para makapaglingkod tayo sa Lord, maging matibay tayo sa pananampalataya, at maging matapang tayo na maibahagi sa iba ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. So ngayong umaga, gusto kong umisip kayo ng tao na gusto nyong madala sa Lord. Tao na gusto mong masharean ng salita ng Panginoon. It may be a family member, friend, classmate, co-worker. And let us start praying for them. So ipanalangin natin, na Lord, open an opportunity for me to share your word to this person. Lagi natin tandaan, na darating ang panahon, tayo ay haharap sa Panginoon. At tayo ang mananagot doon sa mga tao na ibinigay sa atin ng Diyos
na binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na ma-share ng Word of God, pero sinayang natin yung pagkakataon. Pray for that person. Ask God to guide you and help you. Isipin mo, kahit isa lang na tao na gusto mong ma-share ng Word and gusto mong madala sa church.